Ito gusto ko lang panoorin, ipapanood sa inyo to, no? Kasi medyo importante itong nangyari po sa Congress hearing kahapon. Okay? So mga kababayan po kasi, ito yung lumabas kahapon eh. Kala nga. Ito na balita ito kanina lang. So sabi dito, ayon kay DepEd Education, Undersecretary Gina Gonong. Okay. Mga kababayan, si Gina Gonong kasi mga ka-streetwise, no? Yusik pa po ito ni Sara Duterte. 'Di ba? So nung si Sara Duterte po ay DepEd Secretary pa, si Yusek Gina Gonong po, parte po siya ng team ni Sara Duterte. So Yusek siya. So nung nag-resign po si Sara Duterte bilang secretary ng DepEd, naiwan po ito si Gina Gonong. At least you get the point, no? So sabi dito, 'di ba? Ayon kay Department of Education DepEd Undersecretary Gina Gonong, hindi dumaan sa quality assurance at accreditation ng ahensya ang kontrobersyal na libro ni Vice President Sara Duterte na Isang Kaibigan. So, ibig sabihin ng mga kababayan, yung libro po na pinagkalat ni Sara Duterte sa buong Pilipinas sa mga estudyante, hindi po ito dumaan sa mga legal expertise po ng DepEd. So, ibig sabihin nun, siya lang yon. Di ba? Siya lang. Siya lang may pakana nun. Di ba kaya nga tinatanong ni di ba tinatanong si Sara Duterte ni Raul Manuel kung sino ba yung nag-check ng libro ni Sara. So kasi nga ang dami nga daw mali. So kaya naman pala na madaming mali hindi pala dumaan sa DepEd. Isipin niyo katangahan, di ba? Hindi dumaan sa DepEd pero pinagkalat sa mga estudyante. Ano 'yun? Anong klaseng kagaguhan 'yun, Sara? Anong klaseng kaingotan 'yan? Anong klaseng kabobohan 'yan? Gumawa ka ng libro, hindi mo pinadaan sa DepEd, so kaya hindi na-check, kaya ang daming mali. Di ba? O sasabi pa dito, wala rin daw opisyal na kinalaman ang DepEd sa paggawa nito. So sabi ng DepEd ngayon, yung ginawa ni Sara, walang ano yan, walang ano. Wala kaming alam dyan. Shinimet. Shinimet. Ang kinang to, no? So sabi pa dito, nakita na lamang daw nila ito noong launching ng libro sa Quezon City noong Nobyembre. Alam niyo po talaga to ni Sara, no? Ang daming alam. So ngayon pala, nangyari pala nito, di ba? Meron palang proyekto, yung DepEd sa isang eskwelahan sa Quezon City. Tapos hindi alam pala ng ibang mga DepEd undersecretaries na may bitbit na palang libro si Sara Duterte para ipakita sa mga estudyante. So sabi ngayon ng DepEd, wala kaming alam dyan. Basta alam namin, pagpunta namin doon sa eskwelahan, bigla niya na lang nilabas yung libro na yan. Di namin alam yan. Sabi mo dito, DepEd had no role in the production, development, and printing of the book. Saad ni Gonong. Sa budget deliberation ng DepEd sa House of Representatives nitong Lunes, September 2. So, ibig sabihin pala, yung libro pala ni Sara Duterte na yan, sa DepEd lang, sa OVP lang pala ito. Di ba? Pinamunuan ni Duterte ang okay na yan. So ngayon para mas maganda, panoorin natin itong video na to. November 21, 2023, the DepEd celebrated Araw ng Pagbasa, and this was spearheaded by the Bureau of Learning Delivery under the Curriculum and Teaching. Is that correct, Madam Chair? That's correct, Madam Chair. And during that event, Madam Chair, this was celebrated with the launching of Isang Kaibigan. It was held in a public elementary school in Quezon City. Is that correct, Madam Chair? That's correct, Madam Chair. So, Madam Chair, as the USEC being responsible for curriculum and teaching, and by that line of logic, yung Bureau of Learning Delivery, may we ask po, kayo po ba yung responsible for the production of this book, yung Isang Kaibigan? Madam Chair, hindi po. What is the role of the curriculum and teaching strand po in the production and development of Isang Kaibigan? I understand this was a project of the former secretary. Is that correct, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Wala pong role ang Department of Education sa development
reproduction or printing of Isang Kaibigan storybook. Thank you. Madam Chair, so as per reports, the illustrators were a certain Janina Simbilio and Joseph Kaliner of the Creative Media Unit, Public Affairs of the Service of the Department. Is this report erroneous, Madam Chair? Madam Chair, I have no knowledge of that. Ayun. Ay, ang problema dito mga kababayan. Teka lang, wala akong copy ng Isang Kaibigan eh. Yung ito pala, Isang Kaibigan book, Isang Kaibigan book. So ngayon pala mga kababayan, tingnan nyo to yung illustrator pala ng Isang Kaibigan, photo. Teka lang. Ano ba yan? Ano pala? Empleyado pala ng DepEd. Sana ba yon? Wala tayong makuhang picture eh. Ito. Mabagal ang internet ko, no? So, nakita niyo mga kababayan, no? Naghugas kamay itong si Gina Gorong, Yusek Gina Gorong. 'Di ba? Na wala daw po kinalaman yung DepEd diyan po sa libro ni Sara Duterte. Yun naman pala, yung mga illustrator ay nagtatrabaho sa DepEd. So nakita niyo 'di ba medyo may mali ata dito. Gina Gorong may ano dito eh. May picture tayo dito. Ito. Ayan, yan. Teka lang Ayun si Janina Simbilio. So dalawa. Tingnan niyo Ito yung sinasabi ko eh. Tanggalin muna natin to. Stop screen natin. So, hindi ito yung pinakamabilis ko nakuhang picture eh. Yan. Ano? Kwento ni Inday Sara Duterte, inilarawan ni Janina Simbilio tsaka yung isa hindi ko na makita. Okay. So ngayon mga kababayan, sabi ng DepEd, wala kaming alam diyan sa libro na yan. Pero yung illustrator ng libro, nagtatrabaho sa DepEd. So kayo ba naniniwala ba kayo na itong statement po ni Gina Gorong na dati pong appointee ni Sara Duterte sa DepEd ay hugas kamay? Well, para sa akin medyo parang ang labo naman nun. Sasabihin mo na walang kinalaman ng DepEd pero yung illustrator ay sa DepEd nagtatrabaho. Parang may mali ata doon, di ba? I-continue. Madam Chair, under what department po kaya itong Public Affairs Service of the DepEd? With your permission, Madam Chair, the two are employees of the Public Affairs Service Division of the Department, Your Honor. They are employees. Yes, but there is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record of official payment to them. But just for the record, they are employees, job order employees of the Public Affairs. So ito, to the rescue si Secretary Angara. 'Di ba? To the rescue si Secretary Angara. So sa DepEd nagtatrabaho pala. Pero hindi binayaran. Pero bakit si Angara yung sumagot? Dapat yung tauhan dapat ni Sara. 'Di ba? Service, is that a bureau? Service. Public Affairs Service of the DepEd, Your Honor. Madam Chair, thank you very much, Mr. Secretary, and apologies you had to answer that. But thank you for the confirmation. So the book, Talaga sumagot, no? Si Secretary Angara pa talaga sumagot, no? 'Di ba? there was a hand into Pero the... ito kasi naintindihan natin to kasi kailangan talagang ipagtanggol ni Secretary Angara yung budget ng DepEd saka mga kapalpakan po ni Sara Duterte. 'Di ba medyo naintindihan ko 'yun eh. 'Di ba yung mga kapalpakan ni Sara Duterte ngayon, 'di ba? Si Secretary Angara ngayon ang sumasalo. Na which is para sa akin napaka-unfair naman nun. Pero kung mapapansin po natin mga kababayan, magkaiba po talaga yung yung aura, no? 'Di ba ni Secretary Angara kumpara kay Sara Duterte. Dati po talaga pag si Sara Duterte yung umarap sa budget hearing, ang bobo eh. Bobo po talaga eh. Pero pag si Secretary Angara iba eh. Iba yung niya eh. Iba yung ambience niya eh. Of the book by employees of the DepEd, although it is probably by gratis or unrelated to their official functions of the DepEd. So that's something to note. So hindi po naman erroneous yung statement ng report na yun. So Madam Chair, prior to its launch, it would be said then that... Di pa naniniwala kayong walang bayad? Di ba? Siguro ang binayaran yan sa OVP. Malamang sa OVP na bayaran yan. Pero sa DepEd hindi. Oh. What is the knowledge of the good undersecretary about this book?
Was it the first time for her to find out about Isang Kaibigan during the launching itself? Because it was mentioned na wala po silang kinalaman sa development, but surely, perhaps in the procurement or in the preparation of the program, they have had some knowledge of this book. Yung particular book po, nakita lang namin noong launch, but we know that she's going to read. Kasi po yung program na Araw ng Pagbasa, we do that yearly. And we invite reading ambassadors. So, minsan mga kilalang mga tao, mga officials ng DepEd, nagbabasa po yan sa mga schools. And they can choose the storybook that they're going to read. So, in this Araw ng Pagbasa in a Quezon City school, ang binasa ni VP ay yung kanyang story. I see. So at the time po, Madam Chair, as per the yearly event that you'd have, yung reading ambassador is the former secretary. Hindi naman po. Iba-iba po, kasama secretaries, kasama ang mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors. Alam nyo kung ito medyo nagets ko na, no? Alam nyo kung ano nangyari dito? Para matapos yung usapin sa libro, tinanggi na lang po ng DepEd na wala silang alam sa libro. Ganoon na lang eh. Kasi alam nila na yung libro na yan, iskandalo yan. So, pag-usapan natin, di ba, na kapag napag-usapan yung tungkol sa libro, sabihin natin wala tayong alam para tapos yung usapan, ganoon kaagad. So ngayon, ibig sabihin no, yung libro po ni Sara Duterte, siya lang talaga may pakana nun. Di ba? Siya lang pala may pakana nun. Lahat po ini-invite namin actually na maging reading ambassador. But in that instance, at least for Isang Kaibigan, that was the former secretary and that was her choice of book. Her book, Isang Kaibigan. Yes, Your Honor. Madam Chair, is there no role on the part of the DepEd to curate what book would be read for Isang Pagbasa? Oo They nga, leave it oo totally nga. at the discretion of the reading ambassador po ba? Yes po. We ask the reading ambassadors to pick a book that they want to read as long as the book is appropriate to the level of the learners. Ayun nga yung kita nyo sabi ni Gina Gorong to yung ambassador daw pala yung mamimili ng libro para basahin sa harap ng estudyante. Basta ito po ay dumaan sa proseso. Yun nga lang, hindi po dumaan po sa proseso yung libro po ni Sara Duterte. Nakuha nyo yung point, di ba? Ulitin ko lang Would be read for Isang Pagbasa? They leave it totally at the discretion of the reading ambassador po ba? Yes po. We ask the reading ambassadors to pick a book that they want to read as long as the book is appropriate to the level of the learners. Yan so sino magsasabi na appropriate yung libro ni Sara Duterte? Hindi nga dumaan sa sa pag-check po ng mga experts. 'Di ba? Bobo talaga ni Sara, no? Bobo talaga, no? In that case po, Madam Chair, how many reproductions of the book would be required for a public reading? Because you mentioned this was not part of the DepEd, so hindi po kayo yung nag-produce ng book na ito. Hindi po. It's a big book po. So kahit na isang book lang po, merong 10 students halimbawa sa harapan ng reading ambassador, malaki yung book, may mga pictures yung book. So yung reader reads the book na nakikita ng mga bata yung illustrations ng book. Madam Chair, but if I recall correctly, and perhaps you can have the Secretariat pull up a picture later on, there were actually multiple copies of the book and each child was holding one. So kaya nga. I would assume that there was some preparation on the part Kaya of the nga. department regarding this event. There was a preparation regarding the event, Your Honor, but the distribution of textbooks wasn't done by the Department of Education. The printing, the distribution wasn't done by DepEd. But for the case of that instance po, that event, then there were multiple copies of the book. Wala pong alam po yung curriculum and teaching. Na alam po As to namin na I may mean, mga about how many books were prepared for that particular event. I understand, Madam Chair, the answer na wala pong kinalaman yung department in the production, supposedly, and development of the book. But we just wanted to know po, for that particular event. Ang alam ko po, konting-konting copies lang po ang na-ready noon. Kasi nanghihingi nga rin po ako ng copy noon, hindi rin po ako nabigyan. Kasi konti lang talaga para dun lang sa mga estudyante na umatendong reading session. So, Madam Chair, okay, thank you. Just to clarify po, Well, no, alam so nyo, no public funds were used in the production of the book. It was not come under any line item, and therefore did not also go through any of the quality assurance and accreditation required under the DepEd. None of that po. That is correct, Madam Chair. Thank you very much, Madam Chair. Mali kasi yung all ginawang vegetarian, no? So ngayon pala mga kababayan, so itong libro pala ni Sara Duterte, hard to find. Oo, so ngayon, pwede nilang ibenta itong libro ni Sara Duterte kay Boss Toyo. Hindi nga kunwari ako, ito magkano ba? Siguro 1,000 pesos. Sige, 1,000 pesos lang kaya ko eh. Kung sino makakapagbigay sa akin ng kopya ng libro ni Sara Duterte, babayaran ko ng 1,000 pesos. 1,000 lang kaya ko ibigay eh. So, ibig sabihin pala ngayon, collector's item pala itong libro ni Sara. Di ba? Magiging collector's items pala itong libro ni Sara kapag hindi siya nabigyan ng budget
ngayong taon or next year. Kasi hindi na hindi na magkakaroon ng reproduce eh. So, ibig sabihin nun, yung meron lang palang libro ni Sara Duterte, manginanilan lang po lahat talaga ito. Siguro wala pang 1,000. So, hard to find tong libro ni Sara Duterte, no? Ay, hindi, actually, gusto ko magkaroon. 1,000 lang kaya kong ibayad eh. Ayan na, so yun mga kababayan, so dyan po sa 700 po na nanonood ngayon, ano masabi nyo nga po ngayon dito? Na tinanggi po ngayon, actually si Secretary Angara na tumanggi nito kasi siya na yung DepEd Secretary ngayon eh. So tinanggi ngayon ni Secretary Angara at ng DepEd itong libro ni Sara Duterte. So ibig sabihin nun, wala. Wala kaming alam dyan. Si Sara lang may alam dyan. So kayo ba, agree ba kayo dito? O siguro this is part of their plan or strategy para po makaiwas dyan po sa issue po ni Sara Duterte regarding po sa libro. Actually, gusto ko yun gusto ko magkaroon ng libro kasi lalong-lalo na kung ang libro po ni Sara Duterte ay hindi na po makakapag-produce ulit. Ibig sabihin nun, hard to find yun. So, maybe 10 years, posibleng maging collector's item ito, no? Sana makakuha ang copy. So yun mga babae, so maraming salamat sa inyo lahat. So dyan po sa 700 po na nanonood, so hindi pa nakakapag-like. So palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replay. Diba? So pa-comment lang po sa baba kung ano nga po masabi nyo nga po dito sa pagtanggi nga po ng DepEd, dyan po sa libro po ni Sara Duterte, dyan po sa budget hearing po sa Congress. Okay? Pwede kay Boss Toyo, pero no value ang libro ni Sara. Hindi, pero seriously ngayon seriously, no? Kasi controversial yung libro controversial may bahid ng korupsyon yung libro Actually, hindi lang korupsyon. May bahid ng korupsyon, may bahid ng korupsyon sa hinaharap, at mayroon pang bahid ng katangahan. So ako naniniwala in the 10 years, maybe sa loob ng isa pang dekada, magkakaroon ng value yan. Oo. Isipin mo, libro, sinulat ni Sara Duterte. Sa internet ba? Hindi, mas maganda kasi talaga yung mas maganda talaga yung mismong libro talaga. O, di ba? So, yun mga babayan. So, maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo mamayang gabi, no? And then sa Team Replays, no? So, salamat po sa inyo lahat. Thank you po.